mga kaibigan, ako nga po pala si Eliza May Olaa Aguilar, ang inyong tagapag-ulat sa El Filibusterismo Kabanata 20 na pinamagatang sa Don Cus Studio. Ang aking kabanata ay may mga nilalaman. Una, ang mga talasalitaan. Pangalawa, ang mga tauhan. Pangatlo, ang buod ng aking kabanata. At ang pang-apat, ang aral. At ang panghuli ay ang pagsusulit. Ngayon, dadako tayo sa mga talasalitaan. Unang-una sa listahan, ang mapanlinlang na ang ibig sabihin ay mandaraya. Pangalawa, ang mawari na ang ibig sabihin ay matukoy o maintindihan. Pangatlo, ang nahaayon na ang ibig sabihin ay nababagay. At ang panghuli sa ating mga talasalitaan ay ang salitang hinahamak na ang ibig sabihin ay sinisiraan o nilalait. Ngayon, dadako na tayo sa mga tauhan ng aking kabanata. Unang-una sa mga tauhan ay si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo. Nakilala si Don Custodio sa isang tawag na Buena Cinta na mahusay na manunulat. Ang kanyang mga pangalan ay may ibig sabihin. Una ay ang Custodio, tagabantay ng sangkatauhan. Salazar, nakatira malapit sa palaso. Sanchez, banal ang adhika. Monterredondo, ang ibig sabihin naman nito ay paikot-ikot sa bundok o napakasipag. Pangalawa ay si Padre Irene, ang kaanib ng mga kabataan sa pagtatag ng akademya sa wikang Kastila. At ang panghuli sa ating mga tauhan ay ang asawa ni Don Custodio. Pero ayon sa aking pananaliksik, ay hindi nabanggit kung ano ang pangalan ng kanyang asawa. Ngayon, dadako na tayo sa buod. Si Don Custodio ay isang Katolikong mapanlinlang. Hindi siya naniniwala sa pangungumpisal, sa milagro ng mga santo, at ang pagiging banal ng Papa. Bata pa si Don Custodio nang dumating siya sa Maynila. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan, ay nakapangasawa siya ng isang mayamang tagalungsod. Ginamit niya ang pera ng kanyang asawa sa pangangkalakal. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Mahigit na 2 linggo na sa poder ni Don Custodio ang usapin tungkol sa paggamit ng wikang Kastila sa loob ng akademya. Siya ang naatasan na gumawa ng mga pag-aaral at magbigay ng pasya kung ang paggamit ba ng mga estudyante ay naaayon o hindi. Ang pag-iisip ni Don Custodio ay mahirap mawari. Minsan ay kakampi at pinagtatanggol niya ang mga Indyo, samantalang kung minsan ay hinahamak niya ang pagkatao ng mga ito. Sa kanyang pagbibigay ng pasya tungkol sa usapin, isa lang ang gusto niyang mangyari, ang mapasaya ang mga praile, lalong-lalo na si Padre Irene. Happy Mother's Day! Aral sa aking kabanata. Iyong pakatatandaan na walang saysay ang mataas na katungkulan kung hindi ito nagagamit sa isang magandang layunin. Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan upang makatulong sa kapwa. Dito sa aking aral, maaayon ko to sa kasalukuyan na panahon natin ay ang panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mawala o masugpo ang paggamit ng droga. Mapawala ang mga gumagamit ng droga. Ginamit niya ang buong lakas at kapangyarihan niya, mga koneksyon, para lang mapawala ang mga drug lords sa Pilipinas. May mga katanungan ba kayo o mga klarifikasyon? Kung wala, ay
Charot. Kuha na mo, pag andam na mo, og 1/4. Oras na sa mga katanungan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, patuloy na tayo sa ating pagsusulit. Una, si Don Custodio Salazar ay hindi naniniwala sa mga sumusunod maliban sa isa. A. Milagro ng mga santo. B. Banal ng Birhen. C. Pangungumpisal. Ulitin ko, si Don Custodio Salazar ay hindi naniniwala sa mga sumusunod maliban sa isa. A. Milagro ng mga santo. B. Banal na Birhen. C. Pangungumpisal. Pangalawa, ano ang mahirap na mawari kay Don Custodio? A. Pagpapasya. B. Pagmamahal. C. Pag-iisip. Uulitin ko, ano ang mahirap mawari kay Don Custodio? A. Pagpapasya. B. Pagmamahal. C. Pag-iisip. Pangtatlo, sinang praile ang nais mapasaya ni Don Custodio? A. Padre Salvi. B. Padre Sibila. C. Padre Irene. Uulitin ko, sinong praile ang nais mapasaya ni Don Custodio? A. Padre Salvi. B. Padre Sibila. C. Padre Irene. Pang-apat, saan ginamit ni Don Custodio ang pera ng kanyang asawa? A. Pangangalakal. B. Pagwawaldas. C. Pagsusugal. Uulitin ko, saan ginamit ni Don Custodio ang pera ng kanyang asawa? A. Pangangalakal. B. Pagwawaldas. C. Pagsusugal. At ang panghuli sa ating pagsusulit, si Don Custodio ay minsay kakampi at pinagtatanggol niya ang mga Indio. A. Mali. B. Tama. C. Wala sa nabanggit. Uulitin kong muli, si Don Custodio ay minsay kakampi at pinagtatanggol niya ang mga Indio. A. Mali. B. Tama. C. Wala sa nabanggit. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. Hanggang sa muli. Paalam!